Sabi po ni Senator De Lima, the DDS, ang tinutukoy niya ay yung Davao Death Squad, is a monster and its head should be cut off by PH government at the earliest opportunity pending the ICC process for Duterte's arrest and extradition to The Hague. Okay. DDS, Davao Death Squad. Okay, hindi ito yung grupo ng mga utu-utu nating kababayan, yung Duterte or diehard Duterte supporters, kung ano man, anyway. So ito kasi may kaugnayan sa napakahabang expose, okay, na itong si Las Cañas. With Las Cañas exposes, there should be no more argument on whether or not the BBM administration should allow the ICC to investigate and arrest Duterte. The Philippines cannot allow the abomination that is Duterte and his DDS to go unpunished. Totoo naman kasi talaga yan. So kung naalala niyo po, yung revelasyon nga na itong si Las Cañas na ang original na plano pala ay talagang i-assassinate si De Lima. Okay. Nung siya po ay dumalaw doon sa kung saan naandun yung mass grave nga ng mga biktima na itong DDS. At totoo, monster talaga. Mga monster ang grupong ito at pinamumunuan ito ni Nino, siguro naman ay kilala na natin. Na ngayon ay nagkukunwaring mabuti. At mantakin nyo, tinatawag na tatay ng marami nating kababayan. Ganyan ang imahe ng isang father para sa inyo na aminadong mamamatay tao at napakaraming kademonyohang ginawa. 'Di ba? Merong post po si Senator De Lima sa kanyang Facebook page. Ito 'yon. Ang pinag-usapan niya dito ay tungkol nga sa second installment ni Arturo Las Cañas na in-interview ng Vera Files. Ito 'yon. It is as shocking as the first part. In part 2, Las Cañas goes on to describe how Duterte planned the assassination of prominent personalities like Senator De Lima nga. Kasama dito si Pete Lamata, Father Pete Lamata, si Osamis Mayor Parohinog na alam natin kung paano nangyari yung karumal-dumal na kuno ay operation, legal na operasyon, pero aba yun pala ay kagagawan ng DDS din. Dahil nga kakompetensya sa negosyo. Clarin, Misamis Occidental Mayor David Navarro and myself. Yan po ang statement ni Senator De Lima. Grabe, no? Dahil nung 2009, pumunta po si De Lima na noon ay CHR chairperson. Pumunta siya doon sa site, yung tinatawag na DDS dumping ground in Barangay Maa. Alright. At ito yung na-reveal na dati pa, bago pa man nagbigay ng pahayag itong si Las Cañas ni Matubato noong Senate inquiry in 2016. What is chilling is Las Cañas added detail that Duterte casually cooked sausages for them while they planned my assassination. They agreed to assassinate me by using one of Duterte's sniper rifles. So itong mga nagsasalitang ito ay mga dating kasamahan or dating pinuno siguro na itong DDS. Pinuno na matatawag, pero yun nga, dating pinagkakatiwalaan ni Digong na siguro ay nakonsyensya na. Las Cañas revelations also further reinforced his stories about Duterte's leadership in Mindanao drug trade that he shared with Mayor Parohinog. Yun ang nangyari. Siguro nagkaonsehan, inggitan, kakompetensya, hindi kayang patumbahin or hindi kayang lamangan yung kanyang kompetensya, ayun, pinatumba daw. Yun ang nangyayari. Yun ang nangyari. Kung naalala niyo po noong pinaslang ang pamilyang Parohinog. Alright, so ito yun. Parohinog knew everything about Duterte's operations as Mindanao's top drug lord. And this is why he had him killed in 2017 in a massacre that almost wiped out the Parohinog family but was made to appear to be legitimate police raid
on the Parohinog residence. So yun ang nangyari, nanlaban yung mga tauhan kuno ni Parohinog at yun na nga. Halos ubusin ang pamilya ng Parohinog. Pamilyang Parohinog. At yun pala ang totoo, kakompetensya. Finally, the most shocking revelation in this installment is Las Cañas' story about Duterte's orders to the DDS to rape their women victims right in front of him before they are executed and buried in a mass grave. So kung titignan natin, talagang ito ay gawain lang, magagawa lang ng isang demonyo. Diba? Magagawa lang ng isang demonyo yung ganito. Ayan. Ano to? Nagsisinungaling etong mga to. Para saan? Para kanino? At bakit? Diba? Yun yung mahirap eh. Dahil kahit papano, marami pa rin naniniwala dyan sa kuno ay best president na Tatay Diggs nga ang tawag pa dito netong mga utu-utu nating kababayan. Hindi nyo pa rin ba talaga kayang ibalik yung ability nyo to discern? Yung tipong hindi pa talaga kayo bumalik sa tamang kaisipan, kayong mga DDS? Bumalik na po kayo para maging normal ang buhay nyo. Ayun, yun yung pinaka-shocking ha. Ang tindi nun ha. This is just pure evil. Yun talaga yun eh. Kaya kung titignan natin, katulad ng binitawan nga na blind item nung si Christian Gas, sasabi ay magiging kahiya-hiya talaga sa administrasyong ito ni Marcos Jr. na tipong poprotektahan yung mga katulad ni Duterte na gumawa talaga ng kademonyuhan sa napakarami nating kababayan. Diba? Hindi magandang imahe yon ng ating bansa na etong administrasyon na ito ay magiging protector nga para saan. Diba? Kaya kahit papano, nakikita natin yung progress, nakikita natin na mukhang may or naiba ang tono ng Malacanang sa usapin nga ng pag-imbestiga ng ICC dito sa atin. Ano ang malaking mangyayari ngayong 2024? Ang nakikita ng mga kababayan natin ay maaresto na nga etong demonyong ito as per the Lima. Good luck.